si Ana to nung bata pa siya. Ako yung kasama niya. Birthday niya nung araw na yan. May peklat siya sa braso, hindi ba? Nasugatan siya noon habang umakit kami sa bakod. Ang liit talaga ng mundo. Steven, alam ko na hiwalay na kayo ni Ana. At alam ko rin ang nararamdaman mo para kay Cindy. Pero nawala na ang lahat kay Ana. Pati ba naman ikaw mawawala rin? Hindi ako dapat makialam. Pero ikaw lang ang pinagkukunan ni Ana ng lakas. Nasabi mo na ba sa kanya? Mula nung bata siya, buo na siya sa pagmamahal. Bilang kuya niya, ikaw ang makapagbibigay nun. Tulad ko, ayaw ni Anang kinakaawaan siya. Palagay ko, hindi pa ngayon ang tamang panahon. Kahit kailan, hindi pa ako nagmakaawa. Pero gagawin ko yun ngayon. Steven, ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Ana! Ano po lagay niya, doktor? Hindi na delikado ang lagay niya. Pwede na siyang ma-discharge mamaya. Pero emotionally unstable pa siya ngayon. Alagaan niyo siya mabuti. Salamat, Doktor. Ana! 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 Ayos ka lang ba? Ana? Steven? 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 Huwag mo akong iiwan. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. Pagkatapos ng lahat, ito lang pala ang magiging sagot niya sa akin. Alamin mo kung ano talaga ang gusto mo. Maniwala kang magiging masaya ka. Alam kong nasaktan kita. Gagawin ko ang lahat ng kaya ko. Nang sa ganun bumalik ka na uli sa tabi ko. 你将会被谁抱紧？唱什么歌哄他开心？想着他。 Hintayin mo ako. Babalik ako. Cindy, magpapaliwanag ako. Please, pakinggan mo muna sasabihin ko. Bakit ka nagpanggap? Para lang ba mapalapit sa akin? Gusto mo ba talagang masaktan ako? Natutuwa ka ba tuwing sa niloloko mo ako, Steven? Hindi ako nagsinungaling sa'yo. Alam mo ba kung gaano ako natuwa dahil sa mga sinabi mo sa MSN kagabi? Maniwala ka, hindi ko... Sinungaling ka talaga! Cindy! Sinungaling! Cindy! Teka lang! Mukhang nalaman na niyang ikaw si Mr. Z.
Paano mo nalaman ng tungkol dyan? Una pa lang, nagtaka na ako. Wala na kasi sa uso yung style na ginamit mo kay Cindy. Alam mo kung anong ayaw ng mga babae? Ano? Yung makita ang mahal nila nakasama ang ex-girlfriend niya. Tungkol doon. Pwede bang tulungan mo ako magpaliwanag? Magkaibigan kayo, di ba? Huh? At bakit naman kita tutulungan? Nakalimutan mo na ba na magkarebel tayo, ha, Steven? Kapag nangako ka, natutulungan mo ang kapatid ko, tutulungan din kita. Aba, alam mo, negosyante ka talaga. Kailangan kong tulong mo, Steven. Para kay Ana, makahanda akong magsakripisyo. Hindi mo kailangan sabihin yan. Kahit hindi mo hilingin, tutulungan ko siya. Para sa ikabubuti ni Ana, gagawin ko ang makakaya ko. Uy, tulungan mo ako magpaliwanag kay Cindy. Alam mo, napansin ko, mas magaling ka na rin negosyante ngayon. Deal. Nakakatuwa talaga magbasa ng chismis tungkol sa mga artista. Chairman, Ah, mag-isa lang po ba kayo rito? Wala po ba si Director? ano kaya ginagawa ngayon ni na Steven? Nag-enjoy kaya sila? Dalawang taon po silang hindi nakita, Chairman. Namiss po nila na sobrang isa't isa, kaya malamang matagalan sila ron. Tama lang mga buti sila ng 3 oras. Palagay ko, mas matagal pa po ron. Dito ka na pala. Ano, Director, kumusta? ano po Ay, nangyari? kamupo ka Makapagod rito, na pagod Apo. kayo. Halima, Gusto niyo po kwento ba ng ka. masahe? Ano nangyari? Kumusta date niyo? Masaya ba? Tapos na kami. Tapos na kayo? Tapos na kayo? Ganun na nga. Ano? Yung sinasabi mong si Mr. C? Si Steven G pala? Malilint ka na talaga sa akin ng lalaking yun. Sumusobra na talaga siya. Bakit? Ano bang akala niya? Matutuwa tayo dahil sa ginawa niya? Mama, baka naman po hindi lang sila nagkaintindihan ni Cindy. Bakit naman po niya gagawin komplikadong sitwasyon? Isa pa, disip po siyang tao, wala siyang oras para sa ganung klaseng kalokohan. May punto ka, Linsit. Palagay ko tama ka. Pero hindi ko maintindihan. Bakit hindi man lang siya nagpaliwanag sa kapatid mo? Parang wala siyang pakialam eh. Hindi man lang siya gumawa ng hakbang para magkaintindihan sila ni Cindy. Di ba? Tama po kayo. Ano? Magkapatid sila Dylan at Miss Ana? Ipaliwanag mo yan kay Cindy. Nang sa ganun, hindi na siya magalit. Oo nga, sir. Magpapaliwanag po sana ako pero iniwan niya ako. Ha? Eh, di tawagan mo na lang siya sa cellphone niya. Tawagin niyo na. Grandma. Anson. 70 beses ko na siya sinubukan tawagan pero ayaw niya sumagot. Ano pa bang kailangan kong gawin? Buti pa matulog na lang ako. Ha? Tingnan nyo! Puno ang battery nitong cellphone! Aba, 1 oras na siyang nakauwi. Sana man lang tumawag siya para mag-sorry. Sabihin nyo nga sa akin, mahirap bang gawin yun? Tingnan nyo, malakas ang signal at puno rin ang battery nitong cellphone. Alam kong puno ang battery niyan. Kahit pa tumawag siya, hindi ko sasagutin. Sige po, magpapahinga na ako. Ay, paano ba? Cindy anak! Cindy! Ay, palagay ko, suko na talaga siya. Ma, huwag po kayong mag-alala. Magkakaayos din po sina Cindy at Steven. Habang buhay nilalaman ng puso kong ito Nakakainis ka talaga. Patatawarin lang kita kapag Gina ang apelyido ko. 70 beses ko siyang tinawagan. Pero hindi niya sinagot ni isa sa mga tawag ko. Pauhupain ko muna ang galit niya bago ako tumawag. Baka kasi siguro na naman niya ako.